Yun na mga kababayan, unahin muna natin itong napakagandang balita para sa ating mga DDS. At napakasamang balita naman sa mga katulad ni Mike Abe. Talagang iiyak lalo nito si Mike Abe mga kababayan sa balitang ito. Dahil nga, ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, ay bumulusok nga pababa itong trust and approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Pero itong si Vice President Sara Duterte ay talagang kitang-kita natin mga kababayan na pinagkakatiwalaan itong si Vice President Sara Duterte ng mas nakakaraming mga Pilipino. Tumaas mga kababayan ang trust at approval ratings nitong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Mike Abe, ano na, may epekto ba yung paninira mo, yung araw-araw mong paninira kay dating Pangulong Duterte? Nakakatulong ba? Tingnan mo ngayon itong trust and approval ratings ng dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Anong nangyari sa amo mo? Wala na. Wala nang halos nagtitiwalang mga Pilipino. Ikaw na lang yata at yung mga supporters mo at yung mga bangag na nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Asa na? Teka lang. Lumagapak ang approval at trust rating si Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. Sumasad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o wala ng tiwala sa kanya. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng Bise noong Marso mula sa 52% noong Pebrero. Ang kanyang trust rating tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos at VP Sara. Pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Galilong, nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee. Mga kababayan, hindi matanggap ni Mike Abe bakit ba pinangunahan nitong si Senadora Aimee Marcos yung pag-iimbestiga nga ng Senado. Ito nga kaugnay sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kaya araw-araw binabatikos ni Mike Abe itong si Senadora Aimee Marcos mga kababayan. At isa pa sa tingin natin na dahilan talaga kaya bumulusok pababa itong trust and approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Ito'y sa tingin ko lang isa sa mga dahilan talaga yung usaping drug test mga kababayan. Dahil nga bakit ayaw magpa-drug test nitong ating Pangulo? Napakadali lang naman gawin yan mga kababayan. Halos lahat ng mga nakakausap ko dito sa aming probinsya ay talagang gusto nila na magpa-drug test na itong si Pangulong Bongbong Marcos para matapos na yung ano ba tawag ito mga kababayan, yung agam-agam na yan, yung usapin na yan, para matuldukan na yan kung talaga bang hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot itong si Pangulong Bongbong Marcos. O bakit ayaw niya magpa-drug test? At yung katwiran mo, Mike Abe, narinig na rin namin yan kay Attorney Claire Castro na kung sino yung nag-aakusa, dapat kami, sila, ang maghanap ng ebidensya. Ano ba sa tingin mo? Yung mga pangiwi-ngiwi nitong si Pangulong Bongbong Marcos habang nagsasalita. Ano ba? Hindi ba? Yan yung isa sa mga sintomas, sinyalis na gumagamit ng pinagbabawal na gamot itong si Pangulong Bongbong Marcos
Pag nagsasalita siya, pabulol-bulol mga kababayan, yung isang linyang litra ay halos abutin ng ilang minuto bago niya mabigkas. Yan yung mga sinyalis mga kababayan. Yan yung parang talagang nagpapakita. Kaya nagdududa yung ating mga kababayan na talagang gumagamit ng pinagbabawal na gamot itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit ayaw mo? Ayaw mong lumabas yung katotohanan? Bakit pilit mong pinapaabot sa mga supporters mo, tinawag mong mga BOB o itong mga DDS, tawagin naman kitang bugok. Ikaw na napakabugok mo, na isa ka naman sanang journalist, pero gusto mong pagtakpan na lumabas yung katotohanan. Katulad na lang ng ginagawa nitong si Senadora Amy Marcos sa Senado na mag-imbestiga para lumabas yung katotohanan. Kung illegal ba o hindi illegal, pero sa tingin ng ating mga kababayan, kahit sinong eksperto pa ang magsalita, Mike Abe, basta hindi lang kakampi ng administrasyong ito. Talagang sinasabi nilang illegal, Mike Abe, tutusokin ko na talaga yung mata mo ng karayom. Talagang sinungaling kang hindot kang tao ka. Ito na nga mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Itong mga kabulastugan na naman nitong si Mike Abe. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Itong mga bumabanat sa administrasyon, puro salita lang, puro paratang, wala namang pagpapatunay. Bangag daw si Pangulong Marcos, wala naman silang ebidensya. Korap daw si Pangulong Marcos at ang gobyernong ito, wala rin silang ebidensya. At ang gusto nila, si Pangulong Marcos at ang gobyernong ito ang maglabas ng ebidensya para ibigay sa kanila. Ano kayo, Hilo? Basilo kahit ka. sa ang korte, kahit sa ang organization, kahit sa ang usapan, pag ikaw ay nagbintang, nagparatang, ikaw ang magpatunay. Hindi yung iyong pinararatangan ang magbibigay ng ebidensya sa iyo. Walang kakwenta-kwenta, wala kayong kaalaman. Yung mga nagpaparatang na korap itong gobyerno ito, bangag ang gobyerno ito, maglabas kayo ng dokumento. O sasabihin na, bakit hindi magpa-drug test ang Pangulo? Ano kayo, Hilo? Kayo nagbibintang eh. Bakit ang Pangulo maglalabas ng ebidensya? Anong gusto mo, Mike Abe? Ba't parang galit na galit ka na? Gusto mo nang umiyak? Ano bang gusto mo? Kami yung nagbibintang, kami rin yung magpa-drug test. Kami yung nagbibintang, dapat ang magpa-drug test yung pinagbibintangan namin. Para mapatunayan niya sa kanyang sarili na hindi totoo. Negative. Negatibo siya. Yan yung dapat niyang gawin. Gawin ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapadrug test. Bakit yung ibang mga politiko ginawa nila yung pagpapadrug test kahit na wala pang nag-request sa kanila? Itong si Pulong Duterte, nagpa-drug test mga kababayan. Samantalang itong inaakusahan natin, inaakusahan ng maraming Pilipino, ayaw gawin yung pagpa-drug test. Ikaw, Mike Abe, subukan mo rin magpa-drug test. Request din namin sa iyo yan. Baka sakali naman. Sino bang ka-jamming mo? Bakit ganyan ka magsalita? Galit na galit siya mga kababayan. Tayo daw yung magpapatunay na adik itong ating Pangulo. Ulitin ko lang, ano ba yung mga pangiwi-ngiwi? Ilalagay ko yung video dyan mga kababayan at kayo na lang din yung bahalang humusga. Kung yung mga pangiwi-ngiwi nitong si Pangulong Bongbong Marcos, kung yan ba yung sinyalis? Ikatulad nung nakarang linggo, bigla na lang dumugo yung kanyang gilagid, yung kanyang ngipin mga kababayan. At nung nagbasa-basa nga tayo, nag-research tayo kung bakit biglang ganon yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba, lumabas doon mga kababayan. Yan daw yung sinyalis nga ng sinyalis ng isang tao na gumagamit ng pulbo mga kababayan. Dahil hindi lang pala sinisinghot yang pulbo na yan, pinapahid din pala sa gilagid yan. At yung laway ng isang tao na gumagamit niyan ay magiging acidic. At yan yung isa sa mga dahilan na mamamaga, yung gilagid mo, yung ngipin mo masisira, kaya magdudulot ng pagdurugo. Yung mga yan, Mike Abe, isang ano na sana yan. Isang tawag nito mga kababayan, na makapag-isip itong si Pangulong Bongbong Marcos na linisin
yung kanyang pangalan na hindi totoo, na adik siya. Kung hindi naman adik, di tatanggapin natin. Di natutuwa tayo. Imbis, siyempre matutuwa tayo kung halimbawa, hindi naman pala adik yung ating Pangulo dahil safety. Nasa tamang landas yung ating bansa. Hindi tayo palubog dun sa kumunoy. Di ba? O ito, pagpatuloy natin to. Eh kung magpa-drug test pa ng Pangulo at naging negative, sasabihin nyo, pinig. Wala naman kayong tatanggapin eh. Diba? So, wala kayong Yan ang hirap sa'yo. Pinangunahan mo na kaagad. Kung magpa-drug test, sabihin namin pag lumabas na, na piniki. Siyempre, talagang ipapakita ni Pangulong Bongbong Marcos, live mga kababayan, na magpa-drug test siya. Hindi yung nakatago. Kasi pag nakatago mga kababayan, siyempre mag-isip na tayo na hindi totoo yung pagpa-drug test na yan. Kunwari lang yan. Kailangan talaga live ipapakita sa publiko, sa buong bansa na magpa-drug test. Para talaga napakadali naman gawin yan. Para malinis. At yun na nga mga kababayan, pag magpa-drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos, dapat pagkatapos si Mike Abe na naman yung magpa-drug test. Kasi duda din ako sa tao ito eh. Kasi pag nagsalita, talagang yung kahit na sobrang mali na, gusto niyang gawing tama. At pinaparating sa kanyang mga taga-suporta ng mga bugok din na katulad niya, tinatawag tayong BO-BO mga kababayan eh. Dapat gaganti lang tayo nitong sa taong ito. O ito, patuloy natin to. Makita ang ebidensya, pipilitin yung gobyerno maglabas. Tapos kung naglabas ang dokumento at ebidensya, sasabihin yung fake. O di walang sama, spam, ano kayo? Wala na kayong kabutihan. Lahat ikaw walang kabutihan. Sa init yan. Kayo ang mag-provide ng ebidensya at patunayan nyo. Madali ang mag-akusa, 2-5 lang yan. Sabihin mo corrupt yung isa, sabihin mo ganito. Sige. Kami mag-provide ng ebidensya. Ilabas mo, ito si Pangulong Bongbong Marcos, dalhin mo ngayon kung saang lugar para yung ating mga kababayan, sila na mismo ang humugot ng buhok. Buhok ni Pangulong Bongbong Marcos. Sila na yung maggupit ng buhok na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin mo kay Pangulong Bongbong Marcos, Sir, amo, Congressman, Manager, Gobernador, o naman tawag mo kay Pangulong Bongbong Marcos. President, Mr. President, pwede bang pumunta muna tayo doon sa alabas para yung ating mga kababayan makakuha ng ebidensya na mula sa'yo? Yung buhok mo, gugupit lang ng ilang piraso niyan para ipa-hair follicle test. O, pwedeng gawin mo para makakuha kami ng ebidensya. Hanggat di matanggalan ang buhok yan si Pangulong Bongbong Marcos, wala kaming ebidensya talaga. Paano kami makakuha ng ebidensya? Siya mismo ang magpapatunay niyan para mawala yung duda ng taong bayan. Si Presidente kasi yan. Hindi naman barangay tanod yan. Presidente ng ating bansa yan. Nakasalalay yung kinabukasan ng ating bansa. Mabuti kung kapitan lang yan. Presidente yan, Mike Abe. Mag-isip ka naman. Ganito madali yung sabihin nyo. Kasi verbal lang yun eh. Pero yung pagpapatunay, napakahirap nun. So bakit hindi nyo magawa? Dahil 3 taon na halos, pagdating ng June, 3 taon na kayong naninira kay Pangulong Marcos. Anong napatunayan nyo? Mga DPS, mga Duterte supporters, at yung mga Duterte mismo. Nasa na inyong mga ebidensya sa paratang nyo? Sinasabi nyo bangag si Pangulo, nasa na ebidensya nyo? Korap ang gobyernong ito, nasa na ano nyo? Puro kayo magpunta kayo sa korte. Ha? Kung ang cabinet secretary korap, government official korap, dalhin nyo sa korte ang kaso. Yan ang tamang pamaraan. Mag-file ka ng kaso sa DOJ, file ka ng kaso sa Office of the Ombudsman, diretso na sa bayan kung merong hindi wala kwenta. Ganun po. Ang presidente hindi pwedeng kasuhan kasi yan ay nakaupo. Kung gusto. Yan pala. Kaya pala ang lakas ng loob mong maghamon. Hamon ka ng hamon. Dahil hindi naman nakakasuhan yung ating presidente. Mag-file ka ng kaso. Talagang napakabugok nitong tao na ito. Paano mag-file ka ng kaso? May immunity. Yung ating presidente.
Pwede pa siguro ikaw yung kasuhan. O mga taga-DDS, sana makasuhan ito. Sino ba yung may alam dyan? Para makasuhan itong si Mike Abe. Dahil nga araw-araw na lang ito naninira kay dating Pangulong Duterte. Sana may maglakas loob na magsampa ng kaso sa taong ito. Dahil wala na itong ginawa. Kung hindi sirain yung imahe ng mga Duterte. Pero dyan siya nagkakamali, mga kababayan. Habang sinisira nila itong mga Duterte, ay lalong tumaas yung respeto. Lalong tumaas, lalong dumami yung nagmamahal ng mga Pilipino, mga kababayan. O yun na nga, no, mga kababayan. Huwag na natin tapusin itong video ni Mike Abe. Dahil wala namang sinabi itong matino. Puro lang naman kasinungalingan, no? At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout muna tayo at siguro magbasa tayo ng mga ilang komento mula sa ating mga subscriber. Ito mga kababayan shoutout muna tayo kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout ta rin kay Danilio Aliso. At ayun mo, pinagmumura ka na, Abe. LOL daw, Mike Abe. Sabi ni Danilio Lisol. Shout out na rin kay Eduardo Hermino. Tama, isunod si Mike, paipal din yan. Mike Abe, daming galit sa'yo. Mula naman kay Ilini Tagalyusa. Congrats Bangag, happy, may namatay na naman Diwata Marvel. Yung kahapon, mga kababayan, isang araw yun sa Cebu. Inagawa ng cellphone, nag-imitsa nga ng buhay ng kawawa nating kababayan, yung kanyang cellphone, kasi habang umaangkas siya sa motor, na isang tawag nito, mga kababayan, tawag sa amin dito ay habal-habal, mga ganon, o angkas, na hinablot nga yung kanyang cellphone, habang huminto sa isang stoplight dyan sa Cebu. Hindi pa nakontento itong magnanakaw na ito, binaril yung babae, mga kababayan, ng 3 beses. Patay. At yung naging mitsa nga ng buhay nung babae na kaawa-awa, yung cellphone. Talagang ganyan yung mga kriminal. Kaya hindi na dapat yan pinatatagal sa ating mundo. Dahil maraming mga inosenteng tao ang mabibiktima ng mga yan. Isa lang yung buhay ng mga yan. Pero pag nakapang-biktima yung mga yan, hindi lang 10 ang binibiktima ng mga yan. Natutuwa ba kayo na ganun yung mangyayari sa ating bansa? Na mamayagpag na naman itong mga kriminal na ito. Ikaw, Mike Abe, baka sabihin mo na naman na baka may magsabi dyan na katulad ni Alicia Comments, na inutusan daw nitong si Super DM na ipagahasa siya. Baka sabihin mo naman na inutusan ko yung mga kriminal. Ikaw, Mike Abe, huwag naman sana na mabiktima ka. Habang bumabiyahe ka, huwag naman sana na ganun ang mangyari sa'yo. O isa sa mga mahal mo sa buhay, para maramdaman mo at matuto ka. Hindi ganun kadali, Mike Abe, na mamuhay sa lansangan. Palibasa kasi, mayaman ka. Shout out na rin kay Jeannie Aninon. Dami na talaga adik ngayon, bumalik na sa pamunuan ni Marcos. Yun ang, tapusin natin, yun ang mga adik na parulado. Bumalik naman, happy naman sila. Totoo yan. Kasi nga, mga kababayan, pag once na ikulong yung mga yan, pag nakalabas yan, malabo, bihira yung tao na masama na magbago, mga kababayan. Kung hold upper ka, nang nakulong kang hold upper, talagang paglabas mong hold upper ka pa rin. Pag durugista ka, pag maliban na lang sa mga talagang gustong magbago, ganun talaga ang ginagawa ng mga yan. Kaya tama, si dating Pangulong Duterte, dapat talagang parusahan yung mga yan. Kung hindi kayang ikulong ng habang buhay yung mga yan, dapat talagang ilipat yung kanilang karawan, mga kababayan.
Shout out na rin ha kay Gilbert Trimurosasarcis. Anong haba nito ha? Gilbert Trimurosasarci. Oh, haba na pangalan mo, idol ha. Shout out na rin kay BG Rudio. Shout out na rin kay Rod Mariano. Dapat putulan ng dila si Panyong. Oh, isa pa itong si Panyong, mga kababayan. Napakawalang kwentang tao din. Rodolfo Hironimo, shout out. Kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Elisa Borby. Kay Sami Trabajada Cooper, shout out. Kay Rapi Taligig. At kay Jumari Raimundo. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ng lahat. God save the Philippines.